Good morning nga mga kabukbok. Ngayon nga ako'y gumising ng maga. Dalawang araw nga pala kami walang pasok. Kaya naman nagpasya ako na umuwi ng probinsya namin sa Quezon Province. Bali may mga kasama nga pala ako. Ang makakasama ko pag uwi ay ang aking manager sa trabaho. Kasama nga pala ang kanyang anak at ang kanyang asawa. May dala nga palang kotse yung manager ko, kaya naman pipikapin nila ako pero hindi dito sa pinutuluyan ko. Ang usapan nga pala namin, doon nila ako pipikapin sa Pasay dahil malapit nga lang pala yung bahay nila doon. Kaya mula Alabang bumayahe ako papuntang Pasay. Sa totoo nga lang, hindi na nga ako natulog mga kabukbok dahil sa sobrang excited ko. Kaya nagantay na lang ako ng madaling araw para makapag-asikaso. Alas 5 ng madaling araw nila ako susunduin dito sa Pasay. Doon daw sa Jollibee na 24 hours nila ako susunduin. Sa tapat nga raw ng Heritage. Kaya nga naman yung nakita ko yung Jollibee ay pumunta na agad ako. Sakto nga hindi pa ako kumakain kaya umorder na rin ako. Habang nag-aantay sa mga kasama ko. At yan na nga kinuha ko na nga yung order ko. Bali ang in-order ko nga lang pala ay mix and match lang dahil yun lang ang kaya ng budget ko. Pagkatapos ko nga kumain, nag-chat sa akin yung manager ko na nasa labas na raw sila. Kaya naman agad-agad ako lumabas. Inabot na nga kami ng umaga at dahil nga Huwebes Santo ay expected na namin yung traffic. Sa tansya ko nga ay 20 minutes din kami naipit sa traffic. Buti naman inatapos din. After naman namin malagpasan yung traffic ay tuloy-tuloy na yung aming biyahe. Pagkatapos nga ng 6 na oras naming biyahe, bumaba muna kami dito para bumili ng mga isda. Malapit nga lang pala ito sa amin. Pumili na nga ako ng isda na bibilhin ko. Nakita ko naman itong isda na tinatawag namin pakoy. Mura na ay masarap pa. Bali masarap nga pala dito luto ay inihaw. Sa sobrang daming ang isda ay nahirapan ako mamili kung ano yung bibilhin ko. Magsiswimming nga pala kami mga kabukbok at itong mga isda na bibilhin namin ay ito yung babaon namin pag swimming. Dito nga lang pala yan sa Barangay Mahaba, Tignuan, Real Quezon. Nakita ko nga rin pala itong pusit na malaki kaya hindi na ako nagdalawang isip na bilihin ito. Pagkatapos nga namin mamili mga kabukbok ay dali-dali na kami bumalik sa kotse. At yung mga pinamili namin, inilagay na namin sa likod ng kotse. Sa mga oras nga na yan, alas 12 na ng tanghali, nagugutom na nga pala kami. Kaya dali-dali na kami bumiyahe pa uwi. Mula nga dito sa Barangay Mahaba, Tignuan, Real Quezon, 15 minutes lang papunta sa amin. Sabi nga pala ng manager ko ay sa beach na lang kami magluluto, hindi na sa bahay. Kaya pagdating sa amin ay nilagay lang namin yung mga gamit namin sa bahay at nagpahinga lang kami ng mga 30 minutes. Pagkatapos nga nito, sinakay na namin yung mga gamit namin sa motor papunta sa tabing dagat. Yung driver nga pala dyan na yung ate ko. Syempre, hindi mawawala yung best friend ko. Kailangan kasama yan. Dahil nga biglaan lang ay hindi nakapag-prepare yung best friend ko kaya naman kinuha niya yung mga gamit niya sa sampayan. Tawang-tawa nga ako sa kanya niyan kasi nga hindi ko raw siya sinabihan ng maga para makapaghanda siya. Sana all nakapag-swimming na. At ito na nga bumiyahin na nga kami dahil nag-aantay nga yung manager ko doon sa tabing dagat. Nauna na nga sila, sumakay sila ng tricycle. At ito na nga mga kabukbok, magkakasama na kami. Bali, papunta na nga kami niya sa tabing dagat. Dahil nga nag-aantay na nga yung bangkang sasakyan namin. Ito nga pala mga kabukbok yung sasakyan namin bangka. Kaya naman yung mga gamit nga pala na nasa motor ay binaba na namin. Tutulong nga pala ako magbaba kaya naman pinahawak ko itong camera sa best friend ko at sabi ko siya na lang mag-video sa amin at ako na lang ang tutulong. Natatawa nga sila sa akin kasi akala nila pupunta akong abroad kasi nga dala-dala ko yung maleta ko. Saan ka nga naman nakakita na mag-beach lang ay nakamaleta. Sa totoo lang kasi mga kabukbok pag nabiyahe talaga ako maleta lagi kong dala kasi tinatamad ako magbuhat pag mga bag. Malaking tulong sa akin pag maleta yung dala ko. Kasi nga pinapagulong ko lang. Kung nakikita nyo nga yung islang nasa tapat namin, diyan yung isla na pupuntahan namin. Diyan nga pala kami liligo. Bali yan nga pala yung isla na tinatawag naming Baluti Islands dito sa Real Quezon. Whoa, 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 yeah, whoa, 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 yeah. Feel the rhythm, let it flow in the breeze where the palm trees grow. Sunshine high, waves so low, island vibes, let your troubles go.
entrance to the sea. At nung nakarating na nga kami dito sa isla, ay yung mga gamit na dala namin, ipinagbababa na namin. 3 araw nga mga kapukpok, bago kami pumunta dito, ay nagpabook na ako ng cottage dito sa Ramirez Resort. Sa totoo nga lang mga kapukpok, ay sobrang sulit talaga dito dahil napakaganda talaga ng islang ito. Mula nga sa Barangay Ungos, 50 pesos nga lang pala ang bayad sa bangka papunta dito. Bali 100 pesos kung balikan. 3 araw nga bago kami pumunta rito, ay nagpe-reserve na ako ng cottage. Sa halagang 1,000 pesos nga, ay pwede mo nang gamitin yung cottage ng 10 a.m. to 10 a.m. Kaso nga lang ay 1 p.m. na nga rin kami nakarating. Pero okay na rin. At pagdating nga namin dito ay sinalubong kami ng isang staff at sabi ko nagpe-reserve na kami dito. Pinakita ko lang yung screenshot na nagpe-reserve na ako tapos dinala na kami kung saan cottage kami. At dito nga pala yung cottage namin. Okay na rin kasi malaki naman, kasya na kami. Ang purpose lang naman namin kaya nag-cottage kami para makagamit kami ng CR. At sa mga gusto nga pumunta dito ay may public naman na pwede maliguan. Kaso nga lang ay maglalagkit ka talaga kasi nga wala kang pambanlaw. At ngayon nga inaasikaso na namin yung mga lulutuin. Kasi nga ay mag-aalas 2 na ng hapon ay hindi pa kami nagtatanghalian. Pinaihaw ko na nga kila ate yung pakoy na binili namin. At habang iniihaw nga yung isda ay pinalinis ko na rin kay ate yung malaking puset. At yung inihiwa naman ng best friend ko ay yun naman yung mga ipapalaman dyan sa puset. At pagkatapos nga nito ay luluto na namin yung puset. Tatabi na lang namin yun sa isda kasi nga hindi pa din naman luto. On the golden sand, feel the rhythm, let it flow. In the breeze where the palm trees grow, sunshine high, waves so low. At yung manager ko nga ay siya na nagluto ng crab at saka ng hipon. Naamoy ko pa nga lang yung niluluto niya ay nagugutom na ako. Nakakatakam naman talaga dahil matagal na ako nag-crave dyan sa seafood. Whoa, yeah. At nung naluto na nga ay kumain na rin kami at pakpakan na talaga kami dito kasi nga gutom na talaga kami. At sobrang sarap din kumain lalo na at salo-salo kayo. Sayang lang din kasi hindi nga ako nakapagdala ng dahon ng saging, dun sana kami kakain. At pagkatapos nga namin kumain ay nag-inuman na kami. Lambanog nga lang pala yung iniinom namin dyan. At masarap naman talaga yung lambanog lalo na gawa dito sa Quezon. Kaso nakakalungkot nga lang ay yung iba takot na uminom nito dahil nga sa napabalita na nakakamatay raw ito. By the way, sa mga oras nga na ito ay nagkakasiyahan na kami. Halata naman sa mukha ko. At eto na nga, nagpapaapoy na nga ako kasi magbo-bonfire kami. Lumipat nga pala kami dito sa tabing dagat. At dito na namin tinuloy yung aming inuman. Sa totoo nga lang mga kabukbok, ay sobrang saya nga ng mga oras na yan. Lalo na kasama ko pa yung best friend ko. At pag nagsama pa naman kami niyan, itawa kami ng tawa. Dahil nga, ibihira lang din naman kami magkita. Kaya nga pag nagsama kami, nako, alam mo wala nang bukas, kakatawa. At pagkatapos nga namin mag-inom, ay natulog na kami. Gumising nga pala kami ng alas 5 ng best friend ko para manood ng sunrise. At nung medyo lumiliwanag na nga, ay bumalik na kami sa cottage para magkape. At pagkatapos nga namin mag-almusal, ay inaya ko na yung best friend ko na maligo ng dagat. Take a stand, peace and love across the land. Like waves upon the golden sand, feel the rhythm, let it flow. In the breeze where the palm trees grow, sunshine high, waves so low. Island At vibes pagkatapos nga namin maligo, ay inayos na namin yung mga gamit namin kasi nga susunduin na kami nitong bangka. Whoa, yeah. Whoa, 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 yeah. At nung papalapit na nga kami, may nakita ako ng mga tao na nag-aabang. Inaantay rin pala nila itong bangka kasi nga dito din pala sila sasakay papunta sa Balute. Let your troubles go, feel the rhythm. At nung nakababa na nga kami, nilagay na namin yung mga gamit namin sa motor. At naglakad lang kami papunta sa highway. Tapos nung nasa highway na kami, sumakay na lang kami ng tricycle kasi nga hindi kami kasya sa motor. Kasi nga, isa gamit pa lang namin ay puno na. At nung nakauwi na nga kami sa bahay, nagluto lang kami tapos kumain na. Pagkatapos nito ay nagpahinga na kami. Yun lang, salamat.